Unahin na natin kumustahin ang sitwasyon sa Cagayan. Connie Rafi, sa mga oras na ito ay patuloy na nakakaranas ng pabugso-bugsong pag-ulan dito sa bayan ng Lalo sa lalawigan ng Cagayan. Dulot nga po yan ng bagyong Krising. Pero Connie, doon sa mga nadaanan natin na ilang pang mga bayan patungo dito sa lugar ay malakas ang buhos ng ulan. Umaga pa lang ay pabugso-bugso na ang pag-ulan sa Tuguegarao City. Sa bayan ng Igig, halos mag-zero visibility sa Maharlika Highway, kaya nagmenor ang mga sasakyan. May ilang bahagi ng kalsada na gutter deep ang pagbaha. Malakas din ang buhos ng ulan sa bayan ng Amulong. Ganyan din ang sitwasyon sa isang bahagi ng bayan ng Gataran, kaya iilan na lang makikitang motorista sa daan. Ang Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office kahapon pa nagtaas ng red alert status. Mahigpit na binabantayan ng 15 coastal municipalities. Pinag-iingat ang mga residente sa banta ng storm surge o daluyong. Ipinagbabawal din ang paglalayag, pangingisda at paglangoy sa buong lalawigan. Handang-handa na rin sa 7 quick response stations ang mga search and rescue equipment. Dahil naman, Connie, dito sa patuloy na nararanasan na pag-ulan dito sa lalawigan ng Cagayan, mahigpit na minomonitor ng mga otoridad yung antas ng tubig sa Cagayan River at iba pang tributaries nito, gaya ng Pinakanawan River at Chico River. Yan muna yung latest mula dito sa Cagayan. Balik sa iyo, Connie. Maraming salamat, James Agustin. May mga lugar pang nagsuspindi ng klase dahil pa rin po sa masamang panahong dulot ng bagyong Krising at habagat. Wala pong pasok sa lahat ng antas sa mga pampubliko at pribadong eskwelahan sa Mandaluyong at sa Talisay, Negros Occidental. Ngayon din sa mga lalawigan ng Bataan, Ilocos Norte, Ilocos Sur at Negros Oriental. Kanselado na rin ang panghapong klase mula kinder hanggang grade 12 sa lahat ng public schools sa Quezon City. Kasama raw dyan ang Child Development Centers at Alternative Learning System. Sa Quezon Province, wala ring pasok ang kinder hanggang grade 12 sa public at private schools doon. Shift naman muna sa online o modular learning ang lahat ng antas sa Muntinlupa. Wala rin muna ang in-person classes, ang kinder hanggang grade 12 sa Taguig. Tutok lang po sa Balitang Hali para sa iba pang anunsyo ng class suspensions. Habagat naman po ang nagdulot ng masamang panahon sa ilang lugar sa Western Visayas. Dahil sa pag-ulan sa Sebaste Antique, nagka-landslide sa Barangay Abiera. Bukod po sa mga natumbang puno, 3 bahay ang natabunan. Ang isa sa mga ito halos umabot na sa bubong ang gumuhong lupa. Isang lalaki naman ang tinangay raw ng baha sa Barangay Bakalan. Patuloy ang paghahanap sa kanya. Binaharin po ang bayan ng Kulasi. Bukod sa mga kalsada, pinasok na rin po ng tubig ang ilang paaralan. Sa Negros Occidental naman, isang kabaong ang inilipat sa gitna ng buhos ng ulan sa Kabangkalan. Binaharaw kasi ang bahay kung saan ito unang nakaburol. Hindi rin nakaligtas sa baha ang babuyan na ito sa barangay Karadyoan sa Himamaylan. May mga residente sa iba't ibang lugar sa probinsya ang inilikas dahil sa pagtaas ng tubig. Binaharin po ang ilang probinsya sa Mindanao dahil din sa hanging habagat. May naitalaring pagguho ng lupa. Balitang hatid ni Bam Alegre. Dahil sa malakas na ulan sa Zamboanga City, umabot hanggang Bewang ang baha sa barangay San Jose Gusu. Gumamit ng rubber boat ang mga rescuer para ilikas ang ilang residente. Nasira naman ang ilang bahay sa coastal area dahil sa malakas na alon at hangin. 2 barko ang sumadsad sa dalampasigan ng barangay Maasin. Isang passenger vessel naman ang halos dumikit sa seawall sa RT Lim Boulevard. Kwento naman ni Hughes Cooper Julius Sino Haiktin, nabagsakan ng puno ang bubong ng kanilang bahay sa Dapitan, Zamboanga del Norte. Dulot daw ito ng malakas na ulan at hangin. Ligtas naman ang kanyang pamilya. Sa Lebac, Sultan Kudarat, pinasok ng baha ang isang bahay sa barangay Purikay. Galing daw ang tubig sa umapaw na kanal. Ayon sa Lebac MDRMO, mahigit 100 pamilya ang naapektuhan ng baha sa 7 barangay. Sa bayan ng Kalamansig, gumuhong lupa at kahoy ang humambalang sa isang kalsada sa barangay Sabanal dahil sa patuloy na pag-ulan. Ayon sa Pag-asa, hanging habagat na nagpapaulan sa mga probinsya sa Mindanao. Bam Alegre, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Kaugnay po sa kahandaan at pagdugon naman sa mga lugar na apektado ng bagyong Krising at habagat, kausapin po natin si Office of Civil Defense Spokesperson Junie Castillo. Magandang umaga at welcome po sa Balitang Hali. Magandang umaga, Connie. Magandang umaga sa ating mga viewers. Yes, sir. Bago po base po doon sa latest assessment ninyo, anong mga probinsya o rehiyon ang matinding maapektuhan kaya itong bagyong Krising at maging ng pinalalakas itong habagat?
Opo, medyo malawak nga po ang tinitingnan natin ng mga rehiyon na maaapektuhan itong bagyong Krising kasi kung mga hinihila nito ang hanging habagat. In terms of mga probinsya po at saka mga rehiyon, yung bagyong Krising po, so ang inabangan natin itong Northern Luzon regions, no? Pero ang sinasabi nga po ulit natin, dahil hihilahin ito ang bagyong Krising, ang buong Luzon po at saka ang Visayas and some parts of Mindanao ay kumbaga tinututukan din po natin ito na maaaring maapektuhan din po. Kumbaga dun sa mga walang bagyo naman, habagat ang problema. May mga bilang na ho ba tayo ng pamilya o individual na kinailangan pong ilikas bunsod ng mga pag-uulang ito? Opo, sa mga apektadong pamilya po as of 9 a.m. po, no, meron tayo nakatala na 7,500 families at saka ang mga 177 families po na ito ay mga nasa loob ng evacuation centers na mga inilikas. Although meron din po mga inilikas na wala po doon sa loob ng evacuation center at nasa mga kamag-anak po at sa mas ligtas na lugar. Ano yung mga parameters po na tinitignan natin kung patuloy na iiral itong red alert status? Opo, sa red alert status po kasi, no, ang tinitingnan natin sa ngayon talaga ay yung buhos ng ulan na maaaring magpabaha at saka magkaroon ng landslide, no. Kaya nga po naka-red alert status pa po, no. In fact, sa ilang sandali po, no, magkakaroon ng briefing po, no, kasama ang ating Pangulo at saka ang ating mga response agency po, kabilang na dyan po ang DSWD, ang DILG, ang ating DOST, at saka ang Department of Health at iba pong mga ahensya pa. Meron pa ba kayong mga ginawang adjustments sa OCD pagdating po sa quick response? Ngayong may pagbabago syempre sa inyo pong liderato. Sa ngayon po, no, itinutuloy natin yung kung ano man yung mga dating ginagawa natin, no, na mas pinalakas po na para dun sa response mechanisms. At saka especially po, no, ang ating NDRRM Operation Center natin sa Office of Civil Defense. Ang main function po namin sa ganitong mga panahon ay really coordinating po itong ating mga response agencies na kabilang po dito sa ating National DRRM Council. At syempre makikibalita na rin po kami at makikikamusta doon sa kahandaan po naman ng OCD matapos makapagtala ng minor phreatomagmatic eruption sa Bulkang Taal. Opo, no. Doon sa nangyari kahapon bandang alas 3, na minor phreatomagmatic eruption. Doon naman po kasi sa mga areas po, no, na malapit doon sa Taal, hindi naman po ito nakitaan ng epekto kahapon. In fact, ito yung sinasabi last week, no, na magkakaroon ng pagsabog ay this is just a minor one. So hindi naman po ito, At saka ang dito naman po kasi ang permanent danger zone natin dito ay itong Taal Volcano Island. So dati pa man po dahil nakataas naman yung alert level 1 dito. So kumbaga in place naman po yung mga paghahanda doon sa mga area dito. Okay, marami pong salamat sa inyong ibinigay sa aming oras dito sa Balitang Hali, sir. Walang anuman, salamat, Connie. Yan po naman si Office of Civil Defense Spokesperson Junie Castillo. Sa gitna ng paghahanap sa Taal Lake para sa mga nawalan sa bungero ay nagkaroon nga ng minor phreatomagmatic eruption itong bulkan. Ayon sa PHIVOLCS, 12 minutong nagtagal ang pagsabog pasado alas 3 ng hapon kahapon. Halos 1 oras lang yan matapos makabalik sa Pampang ang mga kawani ng SOCO at divers ng PCG. Agad din namang nawala ang usok at hinangin palayo sa search area ng PCG. Ayon sa PHIVOLCS, nangyari ang minor phreatomagmatic eruption kapag nagkakaroon ng contact ang magma sa external water gaya ng groundwater, tubig dagat o lawa. Nananatili ngayong sa alert level 1 ang Bulkang Taal. Ang buong lawa ng Taal, ligtas naman daw dahil ang ipinagbabawal ang puntahan ng PHIVOLCS ay ang mismong Volcano Island. Makulimlim at maulan ang panahon dito sa Taal Lake kung kaya ngayong umaga hindi mo na pumalaot itong mga divers ng Philippine Coast Guard para sa kanilang paghahanap sa mga nawawalang sabungero dito sa lawa. Kaninang umaga ay tuloy-tuloy yung katamtamang lakas na ulan at hanggang ngayon ay patuloy itong malakas na pag-ambon at makulimlim at madilim pa rin dito sa ating kinaroroonan. Kalmado naman itong lawa at wala tayong malakas na hanging nararanasan. Maging itong Taal Volcano ay kalmado rin ngayong umaga matapos nga yung minor phreatomagmatic eruption kahapon ng hapon. Ayon sa post ng PHIVOLCS sa kanilang social media account ay 6 na volcanic earthquakes ang kanilang naitala, 5 rito ay volcanic tremors.
Pero hindi natin ito naramdaman dahil mahina lang ang mga ito at naitala ng kanilang mga instrumento sa mismong Volcano Island. Kahapon, matapos ang ilang araw na walang na-retrieve na kahinahalang bagay mula dito sa Taal, 4 na sako ang iniangat mula sa lake bed na kalaunay kinumpirma ng DOJ na 2 sa mga sako ay naglalaman ng mga hinihinalang buto ng tao. Patuloy tayong aantabay kung ngayong hapon itutuloy ng PCG ang kanilang paghahanap at kung gaganda na ang panahon dito sa Batangas.